Pero speaking of work, parang was there ever a time in your career na parang na-discourage ka or Oo, maraming beses. Pero kasi pag nandito ka sa ganitong business, kailangan matatag yung loob mo eh. Kung hindi, talagang walang mangyayari sa'yo. Kasi um, sa Pilipinas pa na, ang daming talents. And kung ikaw madali kang ma-discourage, walang mangyayari sa'yo. So siguro kung ano lang, ang tuloy-tuloy lang talaga, ang dami naman talaga mga ups and downs dito sa industriya na to. Hindi mo masasabi kung basta lang tuloy-tuloy lang. Ganun lang. so dahil dyan, meron naman ngayong mga upcoming na little kids naman na lumalaban ngayon sa The Voice Kids. So ano namang mga pieces of advice na mabibigay mo sa kanila in reaching their goals? Ayun, enjoy lang nila talaga. Enjoy nila yung competition. Pero hindi naman masyadong mag-enjoy na to the point na mapapabayaan nilang mag-ensayo. Kasi competition pa rin yan eh. And kailangan every time na magpa-perform sila, talagang mag-deliver sila, kailangan dapat. Kasi national TV yan eh. Hindi ka pwedeng sumemplang. I-enjoy mo at the same time, mag-ensayo. Ganun. And prayers. Pero di ba before you were a vocal coach then? Yes. Do you Sa still mga do celebrities. that now? Yes. Like kanino? Si Vice, nag-vocal coach pa rin ako kay Vice. Sa recording, more on sa recording, si Angeline, nakapag-vocal coach. Si Inigo Pascual, si Young JV. Marami. Si Luke, pero yung pinakauna kong vocal coach, si Luke Mijares. And I owe him my vocal coaching career kasi that was 2007 and sinabi niya sa akin na pwede ka bang mag-vocal coach sa akin? Sige. Tapos mula noon, parang nagustuhan niya yung yung pagturo ko. Every time na nanonood ako sa mga shows niya, siya yung nagpo-promote. Pinopromote niya ako palagi. So, naging curious yung mga tao and then some celebrities nag-text na sa akin na pwede ba akong ganun. Hanggang ngayon, yun, nagtuloy-tuloy na.